nakita po natin na kung saan yung mga nagsisipaw everyday na yung ebanghelyo natin kahapon ay matindi yung kanyang pinahayag kung ay higit na mahalaga kaysa sa templo. Sabi na natin yung anak ng tao higit sa araw ng pamamahinga. Kaya nakita natin ngayon na alin na nag-usap-usap ang mga Pariseo kung paano ipapapalay sa Jesus kasi tahasan niyang binibigyan ng kung tawagin natin ay pag-aabati yung mga pamantayan na kanilang binibigyan ng pagpapahalaga. Kaya ngayon, anong response niya? Yung response niya rin, hindi yung katulad na pagtugon ng tao. Kung gusto mo akong papatayin, sabi niya papatayin din kita. Pero dito, hindi, umalis siya Jesus. At ang kanyang kinaw, ito ay quotation. At kung sino, ito ay isa sa pinakamahabang quotation sa Ebanghelyo ni San Mateo mula sa Lumang Tipan. Ito po ay mula sa aklat ni Propeta Isaias, chapter 42, verses 1 to 4. Yung binasa ko rin. Narito ang lingkod ko na ako din ang humirang, minamahal ko ng labis, lubos kong pinalulugdan. Ang banal kong espiritu sa kanya ay ibibigay. Ang lahat ng mga bansa ay ibabagay katarungan. Hindi siya makipagtalo, mahinahon kung mangusap. Ang tinig niya ay lansangan, tinig lamang na paanas. Hindi niya puputulin yung tambong na nakahapay at hindi rin papatayin ang umaandam na ilawan hanggang itong katarungan mapagtagumpayan niyang dala. So, ito tumutukoy sa tinatawag natin na ay kaisipan ng lingkod na nagdurusa. Hindi lingkod na alin na may kapangyarihan. Tawag na namin the suffering servant. Kaya kung minsan, pag sinabi natin na yung manliligtas ay isang lingkod na nagdurusa, ay sabi nga natin, medyo mabigat, kasi yun yung simbolo ng krus. Paano kayo liligtas na nakapako sa krus? Bahagi na kung saan makita ko natin. Kaya nga, pero ipinapahid ko dito yung alin. Yung kababaan ng loob, ang pagiging mahinahon, at ang pagsusumikap. Ito yung paanyaya na kung saan ay nawa makita ko natin. Sabi nga ko natin, bakit? Natitiwala tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Doon natin higit na nakikita. Hindi tayo. Kaya anong uri ng pagkilos? Isang ministeryo ng alin na walang ingay, walang lakas, hindi magulo, walang kung tawagin po natin mga tanggol, pahayag, lalo na yung tinatawag na idea natin, yung tinig na paanas. Iba kung minsan sabi nga ako natin, ay sino baga naririnig? Yung mga maingay, pero ano pamamaraan na yung pinapayag na Jesus? Tinig na paanas sa daanan, daanan kapag dumaan ka lalo ngayon sa kalsada,
Mas maingay pa kung minsan yung mga sasakyan. No? Tambong na nakahapay. No? So, tambong na nakahapay. Nakakaapoy sa daan. Minsan nakaharang. Anong gawin puputuli mo na lang. At yung image ay umaandar na ilawan. Yung parang kandila na hindi mo malaman kung mamamatay na o hindi. So ano yung uri ng ministeryo na makita ko natin? Sabi nga ho natin, kaya nga ho tayo, hindi ho tayo pumapayag ng mercy killing. No? Patay mo na yan. No? Kasi mahina na yan. No? Binibigyan natin ng pagpapalaga ang bawat tinig, ang bawat buhay, at ang bawat liwanag. Suportahan, pabalikin sa dati nitong sigla, at bigyan ng sapat na lakas. Ito ay sumisimbolo saan? Sa isang buhay na bagamat nawala ng pag-asa, ay kinakailangan natin patatagin. Bahagi o yun. Ito yung pamamaraan na pinapahayag ko ng ating Panginoon Jesucristo bilang isang lingkod, nagdurugsang lingkod. So ano yung hamon? Ang pangyayari, nawa mo ay una, yung mahalaga na makita natin yung alin. Hindi sa pamagitan ng una mo na yun, the practice of presence. No? Sabi nga ay yung pagkahabag. No? Paanyaya na alin na tayo baga kapag mga kapatid natin, tinatawag natin mga nasugatan, ay nagkakaroon tayo ng pasensya para sila ay mahilo sa kanilang pagkilos, lalo-lalo na ngayon. Lately, kung yung maalala, kung nakikinig kayo ng mga balita, anong sabi ng simbahan? Humihingi ng tawad sa pamagitan ng CBCP. Ang simbahang Katoliko doon sa mga alin, doon sa mga kapatid natin na mentally bruised, yung mga nasugatan, yung mga nag-suicide na hindi natin yung tinanggap sa simbahan. So, bahagi ko yun nang makita ko natin. Nakikita ba natin yung mga taong nasugatan? Hindi yung physical. Ngunit yung alin? Mental, psychological, spiritual. Nandun ba tayo para sa mga bigyan ng lakas at pag-asa? Are we aware na baka may mga kapatid tayo, mga mahal sa buhay, na hindi natin namamalayan, sila ay may mga sugat. So, practice the presence, na makita natin ang mga taong may mga sugat. Pangalawa, piliin natin na pagkilos na alin, maging gentle, mahinahon. Magtrabaho ng tahimik. Wabahagi ho na kung saan ay makita ho natin. Pagkakataon na kung saan ay hindi natin kinakailangan ipangalandakan yung ating mga medalyo, medals, mga success. Bahagi ho. Hindi natin kinakailangang magdala ng sariling bangko. Hayaan natin na makita ng iba. At pangatlo, pagtitiwala sa Diyos. Katulad ng alin? Pagtulad ng babalik tayo sa parabola. Pagtitiwala na katulad ng alin? Ng bukid. Last Sunday, this coming Sunday, tungkol pa rin sa bukid.
Butil, seed, na itinanim, tahimik lang yan, ano? Gentle, persistent, pagpapahayag natin, sabi nga natin, lalaguyang kapangyarihan ng Ebanghelyo. Huwag tayong mag-alala. Bakit? Kasi makikita rin natin na alin. Kumisan, pagamat sa mundong ginagalawan natin, gusto natin na alin. Makita talaga agad natin yung katarungan. Pero, huwag tayong mawala ng tiwala na alin. May katarungan. Dito sa lupa, maaaring magtatagal. Pero ikaw sinabi aling katarungan, doon sa langit. Kaya kung mayroong purgatorio, huwag natin kalimutan. Mayroong purgatorio. Kasi yung purgatorio, ano yun turo yun ng katarungan. Kaya rin siguro, ay ngayong panahon na ito, nawawala yung kaisipan ng purgatorio. Bakit? Nawala yung kaisipan ng katarungan, baka hindi natin na ituturo ang purgatorio.